Oo, habang nagbabaha sa bayang Pilipinas, putang ina nagkukuwento yung presidente nating tanga. Ayan na, August 8. Courtesy of Bongbong Marcos, August 8. Ano nang date ngayon? August 9. Kani-kanina lang August 8. Ilang araw na tayong binabaha, mga bossing. Ilang araw na tayong binabaha. Ni hindi mo mamakita tong ogag na ito na nasa control room, minomonitor yung mga baha sa Pilipinas. Putang ina ang ginagawa, nagbablog si Tarantado. Putang ina, tas pinagmamalaki nyo tong presidente na to. Habang nalulunod ang mga Pilipino, habang yung mga kinuha home credit na mga refrigerator, washing machine, binubuhat pataas ng mga kababayan natin para hindi abutin ng baha, itong ogag na ito, nagbablog dyan sa Malacanang, tuyong-tuyo ang Tarantado. Diba? Lin Fungo, magandang gabi sa lahat, Boss Dada. Ingat lahat, back to work na kami. O sige, mag-ingat ka dyan ha. Makinig ka lang, Lin Fungo. O lahat ng mga kaaway ng Pilipinas, putang ina, babanatan natin ngayong gabi. Si Digong noon, bago tumama ang bagyo, may cabinet meeting na. Eto, putyang inan yan. Wala nang cabinet meeting. Nagbablog ang Tarantado. Ilang araw na tayong binabaha, ilang araw na yung ulan. Simula pa nung Miyerkules, wala nang pasok mga estudyante. Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Biyernes, putang ina ang ginawa ng ogag na ito. Imbis na sana, mag-press con. Magandang gabi mga kababayan, ako po ang inyong presidente. Alam ko po na malakas po ang bagyo ngayon at binabaha po tayo. Kapit lang po, parating na po ang tulong ng gobyerno. Inactivate ko na po ang NDRMMC. Na yung mga binabaha na mga lugar ngayon, nagpadala na po tayo doon ng mga rubber boats at nagpadala na po tayo doon ng mga relief goods dahil ang DepEd ay ang DSWD. Oo, sa lahat po ng mga probinsya sa buong Pilipinas, meron na pong mga DSWD warehouse. O lahat ng mga regions, probinsya sa buong Pilipinas, pinakalat na po natin yung DSWD. O para po ang repacking diyan na mismo sa mga lugar ninyo, pag repack bigay na po sa mga taong nangangailangan. Hindi na po manggagaling sa Maynila. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan eh. Tapos ginawang automated. Kasi noon, makikita ninyo yung mga nagre-repack ng mga relief goods nakasalampak sa bigas. Ibubuhos yung sandamukal na bigas, tapos tatakal-takalin, ilalagay doon sa plastic bag, lalagyan ng isang noodles, 2 sardinas, tapos sotanghon, lalagyan yun. Putang ina, pati yung tain ng ipis, nasandok na. Oo, kasi nilagay nila sa simento eh. Hindi mo naman alam kung malinis yun o hindi. Putya, tain ng pusa, tain ng daga, tain ng ipis, pagsaklob na gano'n, nilagay doon sa may plastic. Ayaw ni Pangulo yun. Sabi ni Pangulo, hindi ganyan. Dapat nakakahon, dapat maganda, dapat disente naman yung ipinamimigay natin doon sa mga tao na nasasalanta, nangangailangan, para naman hindi nila ma-feel na parang nililimusan mo sila. Oo, so nung panahon ni PRRD, ganun ang ginawa nila. Ipinakalat nila yung mga repacking centers ng DSWD doon sa mga madalas tamaan ng bagyo para pagka bumagyo doon at tumumbay mga puno, hindi makadaan yung mga truck, o meron na sila doon na habang kini-clearing operation, meron na silang dinidistribute doon sa mga apektado ng bagyo. Ganon nung panahon ni Pangulong Duterte. Utang ina, dito sa panahon ni Pangulong Marcos, ganito ang ginagawa ng gago. Habang nalulunod kayo sa baha, putang ina nito, nagbablog ang Tarantado. Putang ina, vlogger. Saan ka makakita? Vlogger, yung spokesperson, Chris VA USA. Congratulations, mapupunta ka sa langit, Boss D. You're a great motivator and eye-opener. God bless you po. O lahat ng mga bulag na kilala ninyo, palapitin nyo sa akin dahil eye-opener ako. Makakakita lahat yan. Ayaw ni PRRD na maging busabos ang mga Pilipino. Totoo yan. O, sabi ko nga sa inyo, vlogger yung kanyang spokesperson na si Claire Castro. Putyang ina, pati siya vlogger. Bongbong. Sa dami ng problema ng Pilipinas, putang ina, may time ka pa mag-vlog? Walang hiya ka? Tanginan yan, nilubog mo Pilipinas. Ang mahal ng presyo ng bilihin, ang taas ng presyo ng gasolina, may gera pa dyan sa Middle East, walang hiya ka. Ang taas ng crime rate. Putang ina, yung mga magsasaka natin naghihirap. Yung mga palay nila ngayon, lunod na. Nakuha mo pa mag-vlog? Putang ina ka. Kung hindi ka ba naman gago talaga, buwisit din, no? Visit yarn. Satanas talaga eh. Madami ba siyang views? Hindi ko alam. Tingnan ko dito kung ilan ang views nitong netong vlog niya. Putyang ina niyan. 302. Mga bossing. Ha? Mga bossing, nag-vlog si Bongbong Marcos. Ang nanood 302 sa loob ng 6 na oras. Putang ina niyan. Gago ka talaga, nagsayang ka ng oras, walang hiya ka, imbis sana tumutulong ka.
Imbis sana tumutulong ka dyan sa mga nabaha, nag-vlog ka pa, putang ina mo, ang nanood 302. Ang dami mong troll farm. Napakadami mong troll army. Napakadami mong mga nagko-comment na paulit-ulit na putya ibang mga lahi. Diyan sa mga pages ninyo. Tapos puta ang nanood sa vlog mo, putya after 6 hours, 302. Mas madami pa nanonood sa vlog natin ngayon kaysa sa nanonood kay Bongbong Marcos. Mantakin mo, 6 na oras, in-upload yung video na yan, walang may interest. Cooking alaan. Boss di pa shoutout naman sa amiga kong araw-araw bumabalasubas din kay BBM si Hoy Berlinda Kat Sabrina, mabuhay kayo diyan ha. Oo, murahin nyo ng murahin, libre yan. Putang ina, walang ginagawa to tarantadon to, nag-vlog, 300 yung nanood. Yung 300 na yan, galit pa sa kanya. Hanap ng tanip naman yan, oh. Bongbong, wag ka nang mag-vlog, parang awa mo na. Itigil mo na yan, putang ina ko. Maganda, wag ka na rin huminga. Wag ka nang huminga, wag ka nang magising. Bigyan mo naman ng kasiyahan ng mga Pilipino. Bigyan mo kami ng magandang balita. Matulog ka ngayon ng mahimbing. Sa sobrang tulog na himbing ng tulog mo, putya 5 years ka bago gumising. Parang awa mo na. Baka sakali kahit na papaano medyo umalwan-alwan, sumaya-saya ang buhay namin, buwisit ka. Wag ka nang huminga ng mga 6 na oras. Grabe naman 6 na oras, putya nga yan. Nag-vlog ang gago. O, anong pag-uusapan niya? Mga kwento sa likod ng Sona. Putang inan yan. Wala ngang kwenta yung Sona mo eh. Tapos magkukwentuhan pa tayo ng likod ng Sona kung anong nangyari sa likod ng Sona. Putya, alam naman namin kung anong pinagagawa nyo sa likod ng Sona. Kung hindi man kayo bumatak, uminom, nagparty, yun lang mga pinagagawa ninyo siguro. Siguro, hindi ko sinabi sigurado. Baka magalit na naman kayo. Hindi madimanda na naman kayo. Puro kayo demanda. Putang ina niyan. Bongbong, hindi ka nahihiya. Pa-vlog-vlog ka pa, 300 yung nanood, 6 na oras na yung nakalipas. Putya, babantayan ko to, 1 linggo kung ilan. Baka hindi umabot na 1,000 yung manood sa'yo. Putang ina, Bongbong, pati anak mo hindi nanood sa vlog mo. Walang hiya ka. Buisit eh. Pakinggan ninyo kung ano yung daw mga nangyari sa likod ng vlog. Imagine ninyo ulitin natin, napakadaming problema ng Pilipinas ngayon. Napakadaming problema ng Pilipinas. Okay man lang sa amin mag-vlog ka. Pero sana, ang i-discuss mo sa vlog mo, yung mga problema ng Pilipinas, tsaka kung paano mo planong solusyonan yung problema ng Pilipinas, okay yan. Ipipresenta natin dito, baka sakaling totoo. Kahit alam natin, puro kasinungalingan lang. Putang ina, Sona. Gago, yung Sona mo, pinagtawanan nga ang taong bayan. 2 linggo na nakalipas, putang ina, yung pinsan mo hanggang hindi pa nakukulong. Tarantado. Naaawa na kami sa'yo, BBM. Kaya mag-a-add kami ng isang view dito sa vlog mo. Putsang ina niyan, sinasayang mo pera ng taong bayan, pati kuryente na ginagamit mo dyan, data, aircon, walang hiya ka, galing yan sa pera ng taong bayan. T300 yung nanood, putsang ina niyan. Sa susunod, pag nag-vlog ka para kumita, Bongbong, kumain ka ng tae ng pusa, bubog, pako, ganyan, tusukin mo yung mata mo ng nagbabagang karayom. Oo, ganun. Masakaling ka ng asawa mo, tadyakan ka sa mukha ng PSG, ganun. Pag ginawa mo yun sa vlog mo, sigurado ako, putsang inang yan, baka sumabog yung views niyan. Bilyon siguro yung views. Kumuha ka ng lubid, ganyan, latiguhin mo yung mukha mo, ganun. Iumpog mo yung ulo mo sa dingding na may pako. O gawin mo yan, sigurado ako magte-trending. Pero kung mga ganito, walang kakwenta-kwenta, putang inang yan, yung Sona mo nga, walang kakwenta-kwenta, ito pa kayang before Sona mo yung pag-uusapan natin. Pero pag-usapan pa rin natin, ang dami nangyayaring gulo sa Pilipinas. Ito pang ginawa nitong Judas na ito. Emi pera, na maraming pera dyan sa US, mabuhay ka. Oo, di ba? Ito, sige, panoorin natin itong sasabihin nitong presidente natin magaling. Ang magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang ika-5 State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari niyong reaksyon. Nabasa daw niya yung sari-sari niyong reaksyon. Tarantado talaga tong mga taga-Malacanang, finilter na naman eh. Ang dami talagang reaksyon nun, BBM, Rosfel. Pangkami Boss Dada, mapupunta ka na sa langit, congratulations sa'yo. Alang iya na yan. Binabasa daw niya yung mga comments sa kanya. Ilang comment babasahin niya rito? 4. 4 na maayos na comment yung nag-comment sa kanya. Tangina, sa dami, milyong nagmumura sa kanya dyan sa Sona niya. Yung sa patawang racket. Pinataas daw yung sweldo ng OFW. Tatanggalin daw yung ano ba yun?
systems laws dyan sa Meralco, tapos ipakukulong daw yung speaker o dating speaker of the house. Ina to, tao na to talaga, loko-loko talaga eh. Lakas ng tama sa utak talaga eh. Oo, tapos pucha, sabi niya, babasahin daw niya yung mga comments sa kanya at sasagutin daw niya. After 2 weeks na daw matapos yung kanyang sona, 2 weeks na bongbong, putang ina niya, going 3rd week, wala pa rin nakukulong, di pa rin nakukulong yung pinsan mo. Walang iya ka. Hindi pa rin nakukulong ang pinsan mo, buwisit ka. Putang ina, kailan ka ba magsasabi ng totoo, bongbong? Kahit yun man lang sana ang totoo. Yung makulong yung pinsan mo, pucha, matutuwa na kami. Kahit isa, may sinabi kang totoo. Hudas ka talaga. At nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito, mula sa paghahanda ko sa SONA hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech. Ikaw ba ang putang ina mo, wala kaming paki. Kahit ang nagsulat niyan, aso, gagamba, ipaklong, engkanto, putang ina, wala kaming paki, bongbong, ang pangit. Ang pangit. Buwisit ka. Pinagmalaki mo pa yung speech mo, tarantado ka. Walang kwenta. Putang ina niya, ikaw ba ang nagsulat? Puta, palagay ko, ikaw. Bakit? Kasi walang kwenta eh. Paano nyo po ito nasingit? Ito nakakatawa. Paano nyo po ito nasingit sa busy nyong schedule? Tangina, busy daw to. Saan naging busy tong gago na to? Alam mo, sa lahat ng busy, ito yung walang ginagawa. Sa lahat ng busy, itong abnormal na ito, yung hindi pagod. Sa lahat ng busy, itong gunggong na ito, yung walang resulta. Hayop talaga naman, oh. Busy daw yung kanyang schedule. Sige. Dahil paano ko pa raw may isusulat ito sa busy ng aking schedule? Ang katotohanan, ang buong-buo yung unang bahagi at saka yung huli. Putang inan to. Hindi siya nakakaramdam na yung comment na yun sarcastic. Hindi siya nakakaramdam na sarcastic. Akala niya yung comment na yun maganda. Pero ang ibig sabihin talaga nun, hoy, bobo. Sinong nagsulat ng speech mo? Putang ina, napakapangit. Napakapangit. Wala ka nang ginagawa. Ang pangit pa nung nung nagawa ninyong speech, mga walang hiya kayo. Tapos, ang dating sa kanya nun, maganda. Oo, yung sarcasm, hindi niya na gets yung sarcasm nung message na yun na papaano mo na isingit sa papaano mo na isingit sa schedule mo yan. Yung parang alam mo yun, alam mo yung kapitbahay mo na mataba, na ang itim na ng liig sa sobrang taba. Tapos pag nakita mo, hoy, tiyang ina, ang ganda mo ngayon ah. Omad yarn. Omad yarn. O diet, gulay lang kinakain mo siguro, no? Kasi nangangayayat ka. Tapos sasabihin mo naman, oo. Mamayang gabing pa ako kakain, di pa ako kumakain ngayon. Pumayat na ba talaga ako? Oo, ang payat mo na. Ang ina ka. Nangangayayat na pati mga kapatid mo sa dami ng kinakain mo sa bahay. Putsang inang yan, yung sinaing para sa 4, putsang ina, isa na lang yung nakakakain. Di ba? O kaya yung kaibigan mo malakas ang putok. Na nilalayuan ng mga kaibigan. Putang ina niyan, kahit na kakapaligo pa lang. Putya, ang lakas na, mala sibuyas. Yung mala Goodbye Philippines, yung amoy ng kilikili. Pag nakita mo, oy, bumbayin ka. Talaga ba? Oo, ang ganda ng mata mo. Tsaka yung ilong mo, maganda, para kang Bombay. Pero putya, alam naman niya, natangin na yung sinasabing Bombay, yung putok niya. Oh, pero ang tinitingnan lang niya yung kung ano yung sinasabi, pero yung yung sarcasm doon sa mensahe, putya, hindi nagigets. Ito si Bongbong ganun din. Oo, Marites Melendez, mabuhay ka diyan sa Amerika. Sabi nung Siyempre si Bongbong alam man natin walang ginagawa. Si Bongbong alam man natin walang utak. Kaya ang tanong sa kanya, ikaw ba nagsulat nung speech mo? Ang haba nun, ya. Sa sobrang tanga mo, paano mo nagawa 'yon? 'Di ba? Sobrang tanga mo, paano mo nagawa 'yon? Paano mo na yun? Paano mo na isingit? Sobrang busy mo. Alam mo 'yun? Hindi ba Di ba tayo pag nakaupong ganyan, nakatunganga kang ganyan sa labas ng bahay, wala kang magawa?
Ganyan ka. Aasarin ka ng nanay mo. Paglabas ng nanay mo, makikita ka. Sarap buhay Tain na busy ha. O baka gusto mo lagyan pa kita ng ano diyan, lagyan kita diyan ng soft drinks at saka ng ano para kasi pagod na pagod ka. Hindi ba? Ganun tayo mga Pilipino, sarcastic tayo. Pagod na pagod ka, boss. Ay na, baka magkasakit ka niyan. Ganun ka lang. Mga tunga ka, wala kang magawa. Tapos sasabihan ka, busy ka. Tapos ikaw naman, tuwan-tuwa ka. Oo nga, pagod na pagod ako. Kinantubobo talaga. Kinang tao na walang utak. Huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA. May team kami. Pinag-usapan namin ano yung dapat. Tangina yun yung team niya. Tingnan niyo yung team niya mga ogag. Ayan yung team niya mga ogag. Kinang ina niyan, binidyoan pa ng mga tarantado. Ayan ilan sila. Sino tong mga to? Putang ina, mga scholar siguro ng mga pinakamababang paaralan ng Pilipinas to mga bobo rin. Sino dito ang nakakakilala sa mga tarantado na ito? Putang ina yan, ang mga tumutulong kay Bongbong para lalo siyang maging bobo. Taragis ka talaga, Bongbong. Walang hiya ka. Dinamay mo pa yung mga tao. Pinakita mo pa yung mga muka. Ang ina niyan, wala na, sira na ang mga buhay ninyo. Puro pa kayo mga nakasalamin, mga walang hiya kayo. Akala nyo ikinatalino nyo yan? Akala nyo ikinatalino nyo yung pagsasalamin? Ako dati nakasalamin ako dito, di ba? Sabi nung sa kaibigan ko, boss, di wag ka na magsalamin, gago, di ka naman matalino. Tanga, kaya nga ako nagsalamin para magmukhang matalino. Wag na, tangin na, alam ng tao, di ka matalino. Nagsalamin pa yung mga ogag, putang ina niyan. Ay, putya na. Ito ang mga may kasalanan kung sino ang gumawa ng racket. Sino kaya ang gumawa ng racket sa mga ogag na ito? Inan yan. Tingnan mo kung sino gumagawa ng mga speech niya. Puros mga bata, mga walang kwentang tao, hindi mga kilala. Okay man lang sana kung nakita mo dyan yung mga cabinet secretary niya, di ba? Halimbawa, si Dave Gomez. Si Tio Laurel ng Department of Agriculture, yung si Angara ng Department of Education. Nandiyan dyan sana yung AFP Chief of Staff at saka yung PNP Chief. Nandiyan dyan sana yung mga matatalino ng mga tao, sila recto, para mga ekonomista. Nandiyan dyan sana sila, putang ina, makita mo kausap puro bata, mga sanggol yung utak. Puta, kaya naman pala ganun ang nangyari sa SONA speech ng ulol na yan dahil putang ina, puros mga tanga yung kasama. Ay sus! Now you know. Now you know kung bakit walang laman yung SONA ni Bongbong dahil putang ina, yung mga kalaro niya yata sa Mobile Legend Yung mga kalaro niya sa Mobile Legend, yun yata yung mga gumawa ng SONA speech niya, walang hiya na yan Pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow, ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis na namin. 2 weeks daw bago yung SONA, nag-usap-usap na yung mga tanga. Tapos, inisip na Ian Floyd, Sugano, magandang gabi sa iyo, boss. Dito sa Las Piñas, hinihintay na namin ang racket ni Bangag. Ang solusyon sige, sabihin ko sa kanya, dyan, pabagsakin yung racket na yan. Salamat sa pangkape, mabuhay ka. Tayo na pinag-usapan daw nila kung ano yung nangyayari. Kung ano yung may pauna, may intro, may gitna, may dulo. Puta, ano yung kanta? Ano yung rap? Ako yung lengguwahe, nagbago tayo ng kaunting mga salita, yung iba. Nagbago daw ng mga salita. Gumamit siya ng mga salitang masalitang engkanto, salitang demonyo. Tanginan yan. English ko, yung iba, ginawa kong Tagalog. Dahan-dahan, binuo namin. We fine-tuned it so that, alam niyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin, iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Kailangan gawin natin for rhetoric rather than for reading. Ang final na draft, ang pinakahuli ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Sa boses, gago. Tangina mo, kaninong boses yung lalabas kay kay Sir Jack? Tarantado ka. Kaninong boses lalabas? Ikaw mag-i-speech doon. Ikaw yung magbabasa noon. Putang ina. Gusto mo kay Regine Velasquez yung boses na lalabas doon. Gago. Baliw, no? Ang lakas ng tama nitong maman to. Pucha, ano na naman ba yung sininghot mo, boss? Bakit, tamang daldal ka na naman? Ganyan yung kaibigan kong adik Hindi ko sinabi adik siya. Sinabi ko lang, ganyan yung kaibigan kong adik. Tamang kwento. Tamang kwento, di mo naman tinatanong.
O kaya yung ano, kaibigan ko na yun, pag alam kong palong-palo siya, pag alam kong nakasyabu siya, putang ina, iniiwasan ko eh. Sa kabilang kanto ko dumadaan. Kasi pag nakita ko, boss dadali. Kilala mo si Martin? O si Martin, putang ina, patay na. Hindi ko kilala yung Martin na yun. Maniwala ka, ha? Sino yung Martin, gago? Si Martin, kaklase ko nung kinder. Putang ina mo, kaklase mo yun. Hindi ko naman kaklase, paki ko nun. Wala nga, namatay nga, patay na. Tamang wento ang putaragis na ito. May nagtanong sa akin kung tapos na yung SONA, ako hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron Hanggang sa huling oras na may binabago pa siya. Utang ina mo, wala nang pagbabago. Puro kasi nungalingan ng pinagsasabi. No? Ano pa binago mo ron? Abnormal. pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya basta't may Habang nagsasalita daw siya, may binabago pa siya. Tang inang tao na ito, no? Sinong gago ang habang nagsasalita yung sinasabi niya, binabago niya pa? Ayun, hindi ko alam kung taga saan planeta. Planet Namek yata talaga nakatira ito. Sabi ko sa inyo, pag ito namatay, ililibing to sa libingan ng mga bobo. Sa libingan ng mga bobo, dadalawa lang sila nandoon. Sila lang ni Lariga doon. Utang inang yan. Isip ako na mas maganda ang pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize? Yan, nakailang draft. Pang ma-finalize. Alam mo yung draft beer yun, beer. Masarap yun, yung draft beer dyan sa Japan. Ang sarap nun. Nakailang draft ka kasi mukha kang lasing. Hindi talaga naiintindihan eh. Hindi niya talaga naiintindihan yung mga comments sa kanya. Akala niya maganda yung comment. President, Mr. President, nakailang draft beer kayo bago nyo ma-finalize ang speech na sabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Pucha, kasi para siya lasing. Kaya tinatanong kung nakailang draft beer siya. Sa sobrang tanga nito, hindi niya alam na sobrang sarcastic ng mga tanong sa kanya. Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo na-finalize yung speech? Pucha, kulang na lang dito, laughing emoji. Laughing emoji lang, pag nilagyan mo laughing emoji to, mafe-feel niya na sarcastic eh. Yung tanong. Pucha, sinagot pa rin niya. Ganun katanga yan. Ang speech. Sabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Naku, ang hirap sabihin kung ilan yung draft. Kasi pinaghati-hati namin. So yung unang meeting namin ay tinignan namin yung unang 1/3. Inayos namin. Tapos susunod na meeting, the next third hanggang sa uli. Ano, sobra naman yung meeting nyo. Sobra naman yung meeting nyo. Hati-hati, installment pa. Installment? Walang iya na yan. Pucha, ganun lang kapangit na, ganun kapangit na speech, in-installment nyo pa. Hindi nyo kaya na isang araw yan. Kahit grade 5, kayang ano yan eh, kayang gawin niya sa Sabayang Bigkas eh. Sa di ba yung linggo ng wika? Mas magagaling pa yung mga nagbibigkas ng mga tula sa linggo ng wika kaysa dyan sa katarantaduang sona mo eh. Hanggang natapos namin. Tapos titignan namin yung isang buo. Siyempre, kailangan namin ayusin kasi yung sa simula, masyadong mahaba. Kasi basta isulat nyo, saka natin aayusin. So, dahan-dahan namin ginawang mas maiksi para naman hindi umabot ng 2 oras kalahati. Ang speech, masyadong mapapagod ang tao. Pati ako, mauubos ang boses ko. Ang kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama. Dahil marami silang inlagay na hindi nila maisama kasi hindi totoo. Sobrang ng daming hindi totoo. Dadagdagan pa ba namin, binawas-bawasan namin ng konti yung kasinungalingan namin. masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Wow, may susunod pa? Kumpiyansa ang putang ina. May susunod pa? Bobo ka. Bongbong, yung susunod na SONA mo, pa-exit ka na nun eh. Excited na kami mawala ka sa Pilipinas noon. Mas lalo wala nang makikinig sa'yo. Gago. Hayop na yan. Sabi ni Putragis, ang dilim. Ang dilim na naman, makulimlim. May bagyo dito sa channel natin. Pangatlo, ang tikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Antikas daw. Tangina, antikas daw. Siya daw ang gumawa ng speech niya. May mga Tagalog doon. Tapos ito ang tikas. Ang tikas lagi ng pagdadala ninyo ng barong Tagalog. Sino ang mananahi nyo? Kung sino man yung mananahi at pumili ng damit nyo, tangina sabihin nyo, tumigil na siya. Mamatay na siya. Mukha kang bangkay. Mukha kang bangkay na gutom dyan sa barong mo. Tangina yan. Antikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Matikas.
Meron ngang picture to dyan sa Congress, nakatingin siya dun sa may malaking screen. Yung malaking screen, ang laman ng malaking screen, siya din na tinititigan yung malaking screen, na siya din na tinititigan yung malaking screen. Sabi ko, putang ina to, baliw. Oh. Tinititigan niya yung sarili niya sa screen. Kundi ba ulol ang puta lagis yan? Oh, check mo. Ang dollar sign, ano ba yan? Dapat barong na may biyak sa likod, sabi ni Diego Latigo. Oo, dapat yung barong na may biyak sa likod, parang barong na ni Baron. Yung isuot mo, walang hiya ka. Antikas daw nung barong niya. Ang inan yan, mantakin mo yung sona mo, yung barong mo ang sinisita, hindi yung mga pinagsasasabi mo. Sino? At saka sarcastic na naman to. Sino ang pumili ng barong mo? Pucha, kung sino man magpalit ka na ng pumipili ng barong mo, ang pangit. Ang mananahi, pumili ng damit ninyo. Ang mga damit ko, mga lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit. Ano ba yung magandang barong? Ipare-parehas maitsura ng barong. Puti, may mga embroidery na ganyan. Paano mo masasabi kung kailan pangit ang barong? Pangit lang yung barong pag puro mancha. Diba? May mancha na spaghetti rito, ganyan. May mancha rito na mangga. O yun, pangit yun. Siguro yung barong papangit siya kapag punit-punit. O kaya yung, halimbawa, yung mga pinyan, yung naninilaw na. Yun, pangit na yung barong na yun. Tanginan yan, isa man itsura ng barong. Kulay puti, kita yung loob. Diba? Paano mo masasabing maganda yung barong? Putsang inang yan, yung patay nga, barong din ang suot dahil yung barong, walang binabagayan yun eh. Patay o buhay, maayos tingnan yung barong. Hindi, ang barong kahit pangit ang may suot, maganda pa rin yung barong eh. Pangit yung nagsusuot, pero maganda pa rin yung barong. Maganda barong eh. Kaya nga, alam mo na binobola siya nung nagtanong sa kanya eh, sinong pumipili ng barong ninyo? Ang kapatid ko ang pumipili ng barong ko, maganda. Putang ina yan. Ako nga, bumili ako ng barong kahit nakapikit ako eh. Alam ko na itsura ng barong na mabibili ko. Kasi simple-simple man lang yan. Di ba ang barong naman hindi katulad ng Amerikana na nakakontur sa katawan mo. Yung barong medyo loose yan eh, hindi ba? So kailan nagiging maganda ang barong? Ang barong lagi namang maganda yan. Anak ng tinapay yan, BBM. T300 na lang nanood sa vlog mo, tapos putya ang nagko-comment, 4, abnormal pa. Walang Diyo. Ay kukunin niya, sasabihin niya, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong, sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. Pang-4, ano ang special preparation ni PBBM sa araw ng SONA? Dapat pag araw ng SONA ay wala nang kailangan gawin. Dapat pinagnagahanda na lang ako ng sarili ko. Oh, tinan mo kung di mo ogag. Sabi niya, nagsasalita na daw siya. May binabago pa siya. Tapos ngayon na naman sasabihin niya, dapat sa araw ng SONA, wala ka ng ibang dapat gawin. Wala na daw dapat planchado na yung speech, planchado na lahat, wala ka nang dapat gawin. Pero siya kanina, sabi niya kanina, kahit na last minute, may binabago pa siya. Pucha, ano ba talaga? Ano ba talaga? Totoo, boss. Wala nang dapat gawin o kahit na nagsasalita ka na, may binabago ka pa rin. Putang ng utak yan. Ganito utak kapag katuyot eh. Para sa pagtalumpati, para sa pagbigay ng SONA. Halos sa hating gabi na kami natapos ng Sabado, tinapos ko na. Sabi ko, ayusin na natin to. Ito na yung final draft. Buong araw ng linggo, pinapractice ko. Tina-timing namin kung gaano kahaba, pinapractice ko na. Yung practice na nakatayo sa podium, may mikropono, pati yung boses ko, pinapractice ko na lahat. Pagdating ng Lunes, pati na yung boses niya, pinapractice niya na. Nag-vocalize pa ang ogag na ito. walang laman ang schedule ko kung hindi SONA. Hawak ko na yung speech ko, paulit-ulit ko nang binabasa. Hindi ko binabasa ng malakas ng boses dahil mauubos ang boses ko. Pero binabasa ko para tiyakin ko na familiar na ako. Talagang halos memoryado ko na. Yung araw ng Lunes, araw ng SONA, ay wala nang schedule yun kung hindi yung SONA. Ayun, palakpakan. Palakpakan mga bossing. So sa kabila ng kinakaharap natin na mga dilubyo sa bayang Pilipinas, ayan ang ginagawa ng magaling na presidente natin, mag-vlog. Habang binabaha ang bayang Pilipinas, dumadami ang utang natin, utangin yan. Ang ginagawa ng presidente natin, nagva-vlog. Tapos, si Inday, nagagalit sila, hinahanap nila nasa si Inday. Hello, Nobel Tulyao, ang aking tita Nobel Tulyao dyan sa Amerika. Sorry, I'm a little bit late. Okay lang, better late than never.
Better late than absent. Oh. Ganyan ang sinasabi ko sa teacher ko pag late ka. Boss D, late ka na naman. Better late than absent. Oh, di ba? So habang ito baha-baha ito San Juan La Union. Ito ay distrito ito ni Ortega na napakaingay pagdating sa issue ng impeachment. Pero putyang inang yan. Tingnan ninyo kung ano itsura ng kanyang probinsya. Akala mo, hindi nagkakaroon ng problema. Okay man lang yung pagbabaha. Walang problema yan. Katulad din ng sinasabi natin sa Davao. Pag sobra-sobra talaga ang ulan, bumabaha talaga. Yung mga flood control projects naman, it doesn't stop yung baha. Oo, pero nakakatulong siya to at least minimize yung damage ng baha. Naintindihan man naman natin yan. Ba't natin ito pinapakita? Kasi maraming mga kababayan natin ang apektado nito. Ang yabang-yabang ng congressman dito, nasan ba yung congressman nila ngayon? Nandiyan dyan ba para tumulong sa mga kababayan niya? Hindi. Nandiyan dyan, nagpipreskon patungkol sa impeachment ni BP Sara. O, nagpipresko ng hayop, tapos binabaha yung probinsya. Ang masaklap nito, yung presidente natin, solid north yan ha. La Union, Ilocos, probinsya na nila yan, lugar na nila yan. Habang binabahay mga kababayan natin dito, putya, nagbablog yung tarantado. Saan ka naman? Di ba? Matutuwa ka ba niya?